Sa pormahan din po, pasensya, yun yung una kong tinatanong, Sabi nila, bilyonaryo, pang ilan sa pinakamayamang Pilipino, sabi ng Forbes magazine, pang ilan po kayo. Pero ang pormahan nyo, palagay ko, minsan pagka medyo nabihisan ako ng misis, mas mahal pa suot ko kaysa sa inyo eh. Bakit po ba ganun ang style ninyo? Okay, ang buhay natin dapat, huwag natin isipin yung pera-pera kung magkano pera mo. Ang kailangan natin maalala, gaano karaming tao matutulungan natin. At kung paano gumaan ang buhay ng mga taong makakasama natin. Eh yung pera, measurement yun, para sa akin, hindi yun ang measurement ng success in life eh. Ang success in life, measurement is, ang saya mo kasi, ako, natulungan ko yung mga kaibigan niya, nagkatrabaho na mabuti. Yung mga batang yan, napag-aral natin. Yun ang kasiyahan ng buhay. Eh yung yaman, numbers lang yun eh. Nowadays, laging iniisip ko is, we eat to live. Parang kumain ka para mabuhay ka. Huwag yun mabubuhay ka para lang kumain na masarap. Masama yun. In as much as possible, tinatry ko maging simple living lang. Ngayon, pag namatay ako, bubuksan ko yung ataul ko, wala akong dadalhin. Ganon din yun. Kanya lang, habang buhay tayo at habang healthy pa tayo, gawin natin lahat ng magagawa natin para sa pamilya natin at para sa bayan. Sinasuggest ko sa mga kaibigan ko o sa mga pamilya ko, mga anak ko, kayo kako mga anak, huwag niyo itatago yung pera sa bangko. Kailangan yung pera gumulong. Invest mo yung pera para maraming magkaroon ng trabaho, para magkaroon ng maraming negosyo at umunlad ang bayan natin. Yung taong may pera, itinago lang sa bangko, walang pakinabang sa kababayan natin yun. Kaya ako, lahat ng pera ko, lahat ng meron ako, itatayo ko ng pabrika yon, itatayo ko ng karsada yon, i-invest ko ng kahit ano yon, para sa ganun, gumulong ang economy natin. Yan ang ibig sabihin doon. Kwento ko doon sa mga kaibigan ko kasi, sabi ko pare, kailangan tayo, simple lang ang buhay natin. We live within our means. E tingnan mo yung mga ibang tao dyan. Nakatira na nga sa barong-barong, nakatira na ng kung saan, naka-signature na damit, naka-signature na bag, may aso pang maliit. Mag-aaway na kami nun. Ganun po? Hindi ako kahit sa mga anak ninyo? Tinutukoy ko to especially sa mga anak ko. I do not allow them to be going around na magyabang na kung ano-anong sinusuot at kung ano-anong dinadala. Kailangan tinuturo sa mga bata na matuto ng simpleng buhay. Yung anak ko bunso, si Jacob, kagagraduate ng college, pinadala ko sa probinsya, sa Pangasinan, sa planta. Sabi ko, diyan ka magtatrabaho araw-araw, diyan ka matutulog, kasama mo kakain ng lunch at dinner yung lahat ng empleyado. Huwag ka makakain-kain sa labas ng McDo kung ano-ano, ha? Dahil you are going to, as if, show them na hindi mo sila kapareho. Kailangan habang nandiyan ka, kasama mo sila. Kung ano yung kinakain nila, kung ano yung ginagawa nila, pareho lang kayo. At yung bihis mo, kailangan simpleng damit, t-shirt, at kung ano yung uniform doon, yun din ang susuotin mo. Ako, ganun ko pinalaki. Yung anak kong panganay si Paul, nung siya ay elementary, pinapadala ko yan doon sa talyer ni Mr. Kawangko. Pinapasamahan ko yan sa mga mekaniko niya. Every summer, nandun siya. Doon siya sumasabay kumakain ng tanghalian. Di nasanay siya. Ang tawag niya sa mga mekaniko, kuya. Ang tawag niya sa mga tubero at electrician, kuya. Ay lumaki na maayos. Hindi ko po problemahin yun. Pare, kung pinalaki mo yung mga anak mo malalaking ulo, baka makipagsunto ka sa security guard sa kalye yun. Pero pag pinalaki mo ng simpleng tao, pare, hahaba na buhay nun. Ibig sabihin nun, lumaki yan ng simpleng tao. At kailangan yung kumain kung ano yung kinakain ng mga tao.